Isang turok ng karayom, habang buhay magbabago ang iyong buhay at katawan. Para matinding droga, di ba? Heroin, fentanyl, pero Ozempic to. Ako si Josh at sa episode ng The Infographic Show, tatalakay namin kung ano talaga ang ginagawa ng Ozempic at iba pang pampapayat sa katawan. Hindi talaga ginawa ang Ozempic para sa pagpapapayat. Dapat milagrosong lunas ito sa labis na katabaan. Gamot ito sa diabetes pero mas malakas sa mataas na dosis. Ginagaya nito ang mga hormon ng pagkabusog mo, ang mga GLP-1. Hindi na nagtatanong ang katawan mo, sumusunod na lang. Kaya bakit hindi tayo pumipila para sa mga turok ng ganitong kamanghamanghang gamot? Bawat himala may kapalit, pati na ang Ozempic. Ang Ozempic ay kumikilos sa tiyan mo na sensitibo. Kahit kaunting pagbabago sa pagkain o inumin ay pwedeng makaapekto rito. Ang pagsisimula sa Ozempic at sa karibal nitong Wegovy ay maaari magdulot ng matinding epekto sa katawan. Hanggang 20% ng mga gumagamit ay naguulat ng pagduduwal at pagsusuka bilang side effect kapag nagsisimula sa mas mataas na dosis. Parang sinasalakay ang katawan mo pero natututo at umaangkop ito hanggang sa mawala ang matitinding sintomas. 30% ng gumagamit ng mga gamot na ito ay nakakaranas ng pagtatae bilang karaniwang side effect. Karamihan sa mga problemang ito sa bituka ay maaari mapagaan sa pamamagitan ng dahan-dahang pagtaas ng dosis sa halip na agad simulan sa buong dosis. Sa kabilang banda, parehong hormone ay pwedeng bumagal ang galaw ng tiyan kaya nagkakaroon ng constipation at kabag. Hindi nila ito binabanggit sa mga patalastas. Pero hindi lang yan ang side effect na pwedeng makasira ng plano. Madalas, inaabangan ng tao na kapag nagpapapayat, mas marami silang magagawa. Magiging mas energetic at malusog ang kanilang kasukasuan at mas tatagal sila sa mga gawain. Pero sa simula, maaaring hindi pa nila ito agad maramdaman. Pagkapagod ay isang karaniwang side effect para sa mga umiinom ng Wegovy, kung saan 11% ang nag-ulat nito at 5% naman sa mga gumagamit ng Ozempic. Pinaniniwala ang ito ay dahil sa pagbabago-bago ng antas ng asukal sa dugo at pag-aangkop ng katawan sa mas kaunting pagkain. Pero may isang side effect na pinag-uusapan ng lahat at ito ang una mong mapapansin. Kapag pumapayat ang mga tao, kadalasan ay may kasamang epekto ito sa itsura. Gusto nilang magmukhang mas bata at malusog. Pero may nagsasabi ring kabaligtaran ang epekto ng Ozempic, kaya tinawag itong Ozempic face. Posible bang pinapabilis ng sikat na gamot na ito ang pagtanda ng itsura ng mga tao? Sa madaling salita, hindi. Ang Ozempic at mga katulad na gamot ay nagpapapayat ng mabilis. Natutunaw ang taba sa buong katawan, kabilang ang muka, kaya lumuluwag ang balat at nahahalata ang kulubot. Pwede itong humupa sa paglipas ng panahon habang umangkop ang balat. Pero may mga gumagamit ng GLP-1 na agad nagpapatingin sa dermatologist dahil takot magmukhang tumanda dahil sa Ozempic. At may iba pang sorpresa. May tinatawag na Ozempic personality kung saan napapansin ng ilang gumagamit ang pagbabago sa mood at ugali nila at may ilan ding nakaranas ng pagkabalisa, depresyon o bihirang mapaminsalang pag-iisip. Wala pang napatunayang kaugnayan ng GLP-1 na gamot sa ganitong pag-iisip ayon sa mga eksperto. Karamihan ng ulat ay base lang sa karanasan ng tao. May tinatawag ding Ozempic butt kung saan lumalaylay ang balat matapos ang mabilis na pagpayat. Nagmumukhang maluwag o lumubog ang ilang bahagi ng katawan lalo sa kurbadong parte. Hindi ito direktang epekto ng gamot, kundi resulta ng mabilis na pagbawas ng timbang. May isa pang epekto sa itsura na mas nakakabahala. Ang mga gumagamit ng Ozempic at Wegovy ay nagulat na nalalagas ang kanilang buhok. Nagdulot ito ng pansamantalang pagkabahala na maaring makalbo ang mga tao dahil sa kanilang supplement para sa pagbabawas ng timbang. Pero ito ay isang bihirang side effect lamang. 3% lang ng Wegovy users ang nagulat ng kakaibang side effect. Kadalasan, pansamantala lang ito at hindi naugnay sa matindi o ganap na pagkalagas ng buhok. Pero nakakabahala pa rin. Malamang na sanhin nito ay kakulangan sa bitamina at mineral mula sa pagbabago ng dieta na pwedeng ayusin sa angkop na regimen ng mga suplemento. Pero maaring hindi lang katawan ang nababago ng gamot na ito, pati utak ay naaapektuhan din. May ilang gumagamit ng GLP-1 na kararanas ng sakit ng ulo ilang sandali matapos simulan ang gamot. Pero ayon sa gumagawa, kadalasan nawawala ito matapos ilang linggo. Walang direktang koneksyon sa gamot pero may hindi direktang ugnayan. Ang side effect sa pagtunaw ng pagkain ay pwedeng magdulot ng dehydration at matinding sakit ng ulo, kaya laging magdala ng tubig. Pero mahirap ipaliwanag ang susunod na side effect. Dumadami ang gumagamit ng Ozempic at Wegovy na nagsasabing nag-iiba ang kanilang mga panaginip. Ikinukwento nila na nakakaranas sila ng kakaiba, napakalinaw at madaling tandaan na mga panaginip na minsan ay nakaapekto sa kanilang mga gawi sa pagtulog. Walang ulat ng lucid dreams at ilang gamot ay kilalang nadudulot ng kakaibang pattern ng panaginip. Pero ang problema, hindi pa rin lubos na nauunawaan ng mga siyentipiko kung paano talaga gumagana ang cycle ng panaginip.
Sa ngayon, nakikinig lang ang mga doktor sa mga ulat mula sa mga taong nakakaranas ng mga pagbabagong ito. Maaring hawak nito ang susi sa mas malaking tanong. Nagsimula ang GLP-1 bilang gamot sa diabetes at mabilis na naging paraan para makatulong sa pagbabawas ng timbang. Habang ginagamit ito, napansin ng mga developer ang maraming di inaasahang epekto at posibleng isa sa mga iyon ang susi sa paglutas sa isa sa pinakamapanganib na sakit sa katandaan, ang Alzheimer's disease. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na maaring pabagalin ng GLP-1 na gamot ang paghina ng kakayahang mag-isip ng matatanda at mapanatili ang mahahalagang koneksyon sa utak. Maaga pa ang pag-aaral, kaya di pa tiyak kung makakatulong ang Ozempic sa pangmatagalang kalusugan ng otak, pero hindi rin nila inaalis ang posibilidad. Pero may kaakibat ding seryosong mga hindi magandang epekto ang himalang gamot na ito. Dumarami ang doktor at pasyentang nagbababala tungkol sa mga kakaibang side effect na tila sumusulpot na lang bigla, kaya napapaisip ang ilan kung baka mas nakakasama kaysa nakakatulong ang gamot. At ang mga epekto nito ay maaring makaapekto sa ilan sa pinakamahalagang organo ng katawan, halimbawa na lang ang lapay. Ang lapay ay may kaugnayan sa diabetes at maaring maapektuhan ng mga gamot. Bihira mangyari ang pancreatitis, pero pinapayuhan ng mga doktor na agad bantayan ang mga unang sintomas. May mga pagkakataon ding may mga hindi kaaya-ayang nabubuo sa katawan. Isa sa pinaka-nakakainis na side effect ng GLP-1 ay bato sa apdo, isang masakit na kondisyon na pwedeng humantong sa pagtanggal ng gallbladder. Nagbabala ang mga doktor na may kaugnayan ang gallstones sa paggamit ng Ozempic, pero hindi ito direktang konektado. Ang mabilis na pagbawas ng timbang sa kahit anong paraan ay maaring magdulot nito. Napupunta sa kakaibang pressure ang katawan at kapag hindi nakakasabay ang gallbladder sa sobrang apdo mula sa atay, maaaring magkaroon ng problema. May isang organo na nagbibigay ng babala pero hindi ito sa tao. Mahalaga ang thyroid sa paggawa ng hormone para sa paglaki, ngunit madali rin itong magkaroon ng cancer at bukol. Bagamat walang palatandaan ng problema sa mga taong umiinom ng GLP-1, may ebidensya ng thyroid tumor sa mga hayop na nasubukan. Maingat na sinusuri ng mga doktor ang unang palatandaan ng anumang epekto nito sa thyroid ng tao. Isa ito sa panganib ng mga gamot tulad ng GLP-1. Nakikialam sila sa balance ng hormones at maaring magdulot ng delikado at di inaasahang epekto. Minsan, nabahala ang mga mananaliksik na baka makaapekto ito sa pangunahing paggana ng katawan ng tao. Sa simula, parang katuparan ng pangarap ang Ozempic, pero naging bangungot nang may lumabas na balita. Totoo bang nagdudulot ito ng pagkabulag? Lumabas ang mga ulat na may ilang gumagamit na wala ng paningin at sa ilang kaso ay umabot pa sa legal blindness. Nag-alala tuloy lahat ng gumagamit ng gamot na ito. Sa mga investigasyon sa mata na may problema sa paningin, natukoy ang sanhi. Isang kondisyon na tinatawag na non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy na nagreresulta sa pagkawala ng daloy ng dugo papunta sa optic nerve. Maaring magdulot ito ng malubhang pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata at nakita ng mga pag-aaral na may kaugnayan nito sa paggamit ng Ozempic. Hindi pa nila natutukoy ang sanhi. Ang mga may problema sa sirkulasyon ay mas malamang na magkaroon ng ganitong karamdaman, kaya't ang mga umiinom ng Ozempic para sa pagbabawas ng timbang ay maaaring mas mataas ang panganib mula pa lang sa simula. Ngunit sapat na itong babala para matakot ang ilang tao na gumamit ng gamot na ito. Pero may isang bahagi kung saan maaari itong magkaroon ng mas malaking epekto. Ang mga GLP-1 na gamot ay ginawa para kontrolin ang gana sa pagkain at ang mga umiinom nito ay hindi lang kailangang kumain ng kaunti, kundi kontento na sila kahit kaunti lang ang kinakain nila. Inalis nito ang pinakamalaking hadlang sa pagdadyeta, ang pagnanasang mandaya. Mas madali raw sumunod sa dieta ang maraming umiinom nito, pero may isang hindi inaasang side effect na ikinagulat nila. Nalaman nila na bukod sa pagkain, nababawasan din ng Ozempic at katulad na gamot ang isa pang bisyo na hindi naman target ng gamot pero natutulungan pa rin. Binabago kaya ng Ozempic kung paano magnasa ang otak natin sa kahit ano. Nagulat ang lahat nang mapansin ng mga kalahok sa pag-aaral at unang gumamit ng Ozempic ang pagbawas ng pagnanasa sa alap. Maaring may kinalaman ito sa nabawas ang gana dahil magkakaugnay ang pag-inom at gana sa pagkain, pero marami rin ang nagsasabing hindi na nila nararamdaman ang matinding pagnanasa sa ala. Nasasiyahan na sila sa isang bote ng beer kaysa 3 o 4. Dahil dito, nagsagawa ang mga doktor ng pagsusuri sa nakakaadik na pag-uugali at ipinakita ng unang pag-aaral na may positibong epekto ito sa pagtigil ng paninigarilyo. Nahap na ba ng mga kumpanyang ito ng gamot ang adiksyon? May mga nababahala dahil lumalabas na ang GLP-1 na gamot ay hindi lang nakakaapekto sa hormone at katawan, kundi pati sa utak. Ang pananakit ng ulo, problema sa pagtunaw at pagbabago sa mood ang dahilan ng pag-iingat ng ilang doktor. Sa kabila nito, marami pa rin kumipila sa pinakasimpleng diet plan. Ano kayo nang gagawin mo sa bagong katawan dahil sa Ozempic?
Tingnan kung paano ang sobrang kaguwapuhan o kagandahan ay pwedeng makasira ng buhay o panurin ang video na ito.